farmers! Welcome back to my channel, Sonica's Farm. Tignan natin, first, fresh from harvest. Ayan, malaki. So hindi ko to farm mga farmer. So ngayong araw nandito tayo sa La Trinidad, Benguet sa Benguet. Galing kasi kaming Baguio, so umakyat kami dito sa Benguet at pinunta namin tong strawberry farm. So dahil ngayon lang ako nakapunta dito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong taniman ng mga strawberry. So ito yung strawberry capital of the Philippines. So mapansin niyo dito sa baba, ayan, ang daming mga strawberry dito. So dito yung strawberry picking area. So yung strawberry picking, so yung magbabayad ka sa kanila ng per kilo na makukuha mo. Tapos wala naman siyang bayad entrance. Pero pag magpipick ka, ito may basket na binigay sa amin. Tapos may kasamang gunting. So kung magkano yung makukuha mong kilo, yun yung babayaran mo. Medyo mahal lang nga yung strawberry picking kilo nila dito, 700 per kilo. So sa labas, mura lang yung mga nakapack. So ito pakita ko sa inyo yung mga strawberry, oh. Yan. So ito, ang ganda ng kulay. So tingnan natin. Kuha tayo. Yan. Kuhanin ko ito. Marami. Yan. So hindi naman matatawaran yung pag-pick mo. Nakuha natin. So hindi naman matatawaran yung pitas natin ng ganito kaysa sa bibili lang tayo sa mga SM, ganyan. So dahil dito lang tayo makakakuha ng mga strawberry na mismo galing na sa puno niya. Yan. So malaki pa to. Dito sa kabila. So meron din, hindi lang strawberry yung crops dito sa Benguet, sa La Trinidad. May mga broccoli din, may mga cabbage, pechay. So may video ko, ayan. So yan yung broccoli. Ganyan pala itsura ng broccoli kapag tinanim. So dito may malaki. Tayo dito sa dulo. Ang dami, oh. Laki. Ganun lang pala siya kaliit. Ito, laki. Ito, red na red. Oh, tikman natin. First, fresh from harvest. Bawal kainin. Tago tayo. So ang lasa niya, original na lasa from puno niya. Matamis na may asim. So minsan yung matitikman natin sa mga mall, matatamis na. So ewan ko kung meron na silang pre-reserve doon. Pero ito, maasim siya na matamis. Lasa-lasa yung pagka-fresh ng strawberry. Dami dito, oh. Yan. So mga 1/4 na to. Tingnan niyo yung ano dito, yung pinaka-area. Grabe yung fog, oh. Nandito na tayo sa ulap. Sea of clouds na kung tawagin. Yan yung Valleywood. So Strawberry Valley kasi kung tawagin yung lugar nila dito. Pero tingnan niyo yung pinaka-ulap nakatungtong na sa kanilang bundok. Tapos yung mga design ng bahay dito, kagaya ng mga ganito, nakadikit sila sa bundok, patong-patong. Ganyan. Ganyan yung itsura ng mga bahay dito sa Baguio, sa Benguet. So maganda rin naman. Okay na yun, di, mawa ka rin. Sarap, oh. Sana magkaganito akong farm. Kaso, hindi pwede. Kasi, mainit sa atin sa Bohol at sa Cavite. So, hindi tayo doon pwedeng magawa ng strawberry na plantation. So, kahit bumili ka pa ng seedling nito, so, hindi tayo makakabuhay. Dito ba dito? Pulang-pula siya, oh. Ang cute. Ang ganda tingnan kasi pulang-pula. Ito po.
Nagtataka ako, sabi ko kanina, nung papunta kami dito, baka wala tayong abutan. Kasi nga, ang daming nag-strawberry picking. Ayan na, oh. Pero baka wala na tayong abutan na strawberry kasi ang daming nagpipicking dito. Pero, sa sobrang dami pala nito, hanggang doon, hindi mauubos yung mga strawberries. Ayan. Ito, ang ganda, oh. Ganda. Uy. So, yung kanyang puno, ganitong itsura. Ayan, ganyan. So, ano lang siya sa lupa agad, direkta. Tapos, pag tumubo ng konti, ayan, pwede ano siya, magbubunga na. So, mamaya, pag magbabayad na tayo ng strawberry, tanongin natin doon yung may-ari kung gaano katagal yung harvest time nito, kung gaano katagal yung binubunga, para may idea tayo. Ito, laki oh. 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 Ganda. Ayan. So, dahan-dahan lang tayo sa paggunting. Ayan, kasi masisira yung pinakatangkay niya pag hindi tayo gumamit ng gunting. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan. Cute na maliliit. Hindi rin pala biro mag-picking nito. Matagal pala mapuno itong basket. So, ganito siya siguro. Kapag natapos na, hindi na siya yung nagbubunga. So, tapos yan, tataniman na lang siguro ulit na nila ng bago. Kaya mamaya, itatanong natin kung gaano katagal tumutubo yung strawberry, tapos kung gaano katagal mamunga. Ito. Wow. Ang ganda. Ayan o, kaya kung kayo mapapasyal ng Baguio, umakyat na kayo dito sa La Trinidad kasi hindi pwedeng hindi nyo may experience tong pag strawberry picking. So sayang yung ano nyo, yung bisita nyo sa Baguio kung hindi kayo aakyat dito sa Benguet. Mga pure, mga fresh din yung mga fruits nila dito. Kanina bumili kami ng orange. Ibang-iba yung lasa sa atin sa Manila. Yan. Ito. May minimum ba sinabi kung ilang kilo? Or kung magkano yung makukuha lang natin? 1 tons. 1 tons. Isang truck yun. Ito pa, laki! Nakakita ko ng malaki. Yun o. Ilan? Mga parts ko pa dito lang dito. Swimming pool. Karaniwan ang sizes niya ganito. Madami. Yung madalang ka lang makakita ng sobrang laki. Nakatago Ito yung daw. laki. Tikman mo daw yan. Ito kung ganito. Medyo anong lasa? Ito na lang, malaki. Ayan, Tingnan mo, lasa. ang laki nito. Tikman mo nga. Tikman natin tong manibalang kung sa mangga hindi pa hinog. Baka super asim. Asim!
Asible. Sobrang asim. So, alam nyo na ha, pag magpipiking kayo, huwag kayo kukuha ng ganitong kulay. So, hindi pa siya talaga hinog. Compare sa pulang-pula, matamis na siya, may konting tamis na, pero ito super asim. Isa pa, pero masarap siya. Masarap siya isa sa asin, pag ganito yung lasa. Ahim! Dami, nakakatuwa. Tapos, ganito yung, dahil nagbablog na rin ako, pakita ko na sa inyo. So, ganito yung bulaklak ng strawberry white siya. Ayan. Laki nito isa. So, sa isang puno, ito isang puno niya. Yan o, tingnan nyo. Yan yung one puno ng strawberry. So, marami rin yung ibinubunga niya o. Yan o. Sa isang puno lang. So, bumubunga rin siya ng may mga 10 mahigit hanggang siguro hanggang 20. Ito. Ha? Ayan o. Ayun, laki. Ayun, madami pa dito pulang-pula o. So, pag kayo magpipiking ng strawberry, pag mapasyal kayo dito sa Benguet, siguraduhin nyo na nakukuha ninyo mga pulang-pula na para hindi kayo lugi. Kasi medyo mahal eh. Pero kapag binili nyo siya sa labas, yung nakapakpak lang, medyo mura siya. Siyempre, nagpipiking kayo, binabayaran nyo dito, yung kinukuha nyong strawberry sa puno. Yan. Oh. Ito na ka. Yan. So, ayan, ito yung nag-tour sa amin. Sila yung may-ari dito sa pinaka-area kung saan ako nag-pick. So, magtatanong na tayo, total nandito na siya. So, kung naring tinanim yung mga strawberry ng ilang months siya bago magkabunga? 5 months na. 5 Ay, buwan. pag tinanim mo ma'am, Mm-mm. 3 months mo aalagaan tapos mamumunga na siya. After 3 months. So, 4 to 5 months siya magbubunga. Then, yung pagbubunga niya, gano'ng katagal? Pag ngayon, may pwede nang mapitas. Oo. After 2 days ulit pwede. Meron na ulit naman. siya. Opo. Tapos yung, kunwari, yung isang puno, wala nang bubungahin. Ilang buwan? Kunwari, yung hindi na siya pwedeng magbunga. 5 buwan. 5 buwan ulit after. So, matagal din, no? Tapos, anong mga, dito, products na ginagawa sa mga strawberry bukod sa strawberry jam? May iba pa ba? Wine lang. Wine. Yun, may wine din, no? Strawberry wine. Tapos yung ginagawa nilang ice cream. Ice cream. Ano yun? Tupig na. Tupig. Ginagawa yung syrup sa Mga syrups din. So, yun, yung per kilo nito, 700 pag nagpipiking. pag picking. Pero pag sa, kunwari, nakapack kayo, may per pack. Pag may per pack, depende man sa kung anong bentahan nila. Pero yung natural na price, Pero pag per pack. mostly is 200, 150. Okay. So, yun, pag hindi kayo magpipiking, syempre, babayaran nyo dito yung pagpipik. Okay. Ayan. So, sa malamig lang ito nabubuhay, no? Kaya, Pwede sa mainit ma'am, depende sa alaga. ay, sa alaga. Magtanong na rin ako nito. So, ayun. Yun, at least nalaman natin yung Thank you, magkuha pa ako. So, ayun. 5 months. 4 months itatan. 3 months yung aalagaan. Tapos, pagka bumunga siya, 4 to 5 months lang hihintayin mo. Meron ka ng strawberry. Mahirap bang alagaan to? Medyo. Medyo daw. Ano yung selan niya? Paano siya maselan? Minsan hindi mabubuhay. Nasa... Kasi minsan ma'am, is pag umuulan, Ah, nasisira siya. ganun. So, meron kayong mga ganito na ito, protector nila, oh. Parang, ayan, tulad yan, naambon. Kasi mataas ng lugar na to. Kaya maambon, madalas umambon umulan. Kaya meron sila laging tarapal. Tarapal? Ano yan? Tarapal naman. So, ayan, malapit ko nang mapuno. Feeling ko last station ko na to. Kasi naalan na.
sa baba. So talagang ito yung inuna kong puntahan kasi ito talaga yung una mong kailangan na mag-experience. Ayun na. Okay na tabi, kuhanin mo ako patayo, babe. Pang ano ko rin. So yan, naka 1 kilo tayo. O sakto, tingnan galing ko talaga tumansya sa kilo. Yan yung nakuha natin. Lumakas na yung ulan! Ayun na. Tinakpan na yun. Oo nga. Ayun, tinakpan na yung pinaka-tarapal ng mga strawberry. So kasi yan daw yung panira sa tanim na yan. Pag nabasa, so madaling masira yung tanim. Commerce, ito yung nakuha natin ngayong pagpipiking natin dito sa La Trinidad Benguet na strawberry picking farm. So yan, nakapuno tayo ng isang bucket. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na to, sinare ko lang naman sa inyo dahil ang Valentine's, nagpasyal kami dito sa Baguio at Benguet. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!